Sala sa init at sala sa lamig ang panahon sa bansa bunsod ng sabay na amihan season at El Nino. Babala ng medical experts, mag-ingat sa mga sakit na dulot ng pabago-bagong panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Sweater weather kung sweater weather sa Baguio City dahil sa tindi ng lamig na dulot ng hanging amihan. Bumagsak sa 12.4 degrees Celsius ang temperatura roon kanina umaga. Pinakamalamig ito ngayong taon ayon sa Pag-asa. Kalahati na nga yan ng pinakamalamig na temperaturang naitala sa Baguio na 6.3 degrees Celsius noong January 18, 1961. Sa tindi ng lamig, nanunuyot na ang balat ng ilang nasa Baguio. Gaya na lamang ng anak ni Lealy na si Reyna. Nung last 3 days, kasi yung bumaba yung klima, doon siya nag-start na nag-dry yung sa ilong, tapos doon sa may ice niya. Ayon sa isang dermatologist, ang panunuyo ng balat ay isa sa mga epekto ng malamig na panahon. Marami rin doon nagkaka-skin asthma. Ang windburn, hindi lang siya sa lips, no? Pwede din siya around the eyes, pwedeng sa face mismo, pwedeng sa din yan, kamay, kapag exposed yung hands natin sa malamig. Pero hindi raw dapat mangamba dahil pagpapahid ng petroleum jelly o moisturizer sa balat at pag-inom ng tubig ang pwedeng pangontra riyan. Para hindi mag-evaporate yung moisture from our skin. Kung gusto natin na mas effective pa siya, lagyan natin siya ng magandang moisturizer underneath bago nyo siya papatungan ng petroleum jelly. Bago yan, nagbabala na rin ang Department of Health sa respiratory illnesses dahil sa malamig na panahon, gaya ng ubot-sipon, hika, trangkaso. Para makaiwas, sabi ng DOH, palakasin ang resistensya sa pagkain ng tama, exercise at sapat na tulog. When your immunity is down, that's the time the viruses can attack your health and affect you. Kung may mga lugar na sobrang lamig, may ilang bayang malalang init naman ang tinitiis. Sa Zamboanga City, 35.2 degrees Celsius ang init kahapon, bunsod ito ng El Nino. Patikim pa lang ito dahil ayon sa Pag-asa, sa Abril pa mararanasan ng pinakamatinding epekto ng El Nino sa bansa. Pwede rin daw makakuha ng sakit sa init. Talamak ang mga kaso ng heat stroke at heat exhaustion na lubhang delikado para sa mga nakatatanda. Pag hindi mo pinansin yon at naramdaman mo na heat exhaustion, hindi ka pumasok sa shade or sa aircon, tuloy-tuloy yon, magkakaroon ka tinatawag na heat stroke. Yung heat stroke, magiging unconscious ka. At pag hindi ka na-revive, pwede kang mamatay sa heat stroke. Pati na ang mga nagkakasakit ng diarrhea, dumarami rin tuwing tag-init. Mabilis to kasi mapanis sa mga pagkain kapag mainit. At dahil mainit ang panahon, mas madalas din ang pag-inom ng tubig. Pero may ilang nakakainom ng kontaminadong tubig. Kung luma yung distribution pipes, pumapasok yung E. coli doon sa tubes. Kaya ingat din during the time of El Nino. Make sure ipa-clear mo muna yon. At kung may kulay siya, huwag mo siyang iinumin. Binabantayan din ng DOH ang posibleng pagtaas ng mga sakit na galing sa mga lamok, gaya ng dengue, sa panahon ng tagtuyot. Doon sa mga lugar na mawawalan ng supply ng tubig o mababawasan, mag-iigib po sila. Usually mga drum yun, walang takip. So, yun doon mangingitlog po yung mga lamok. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.